Hello guys, welcome back to my YouTube channel. This is Richard Mix TV at welcome back sa aking panibagong video. So guys, sa video na ito, may hawak tayong panibagong diagram na gagawin natin ngayon. So yan guys, makikita nyo. Ang gagawin natin ngayon ay yung manual, automatic and alternate sequence lightings control. So itong lightings control na to ay ginagamit sa mga pabrika, sa mga planta. So ito ay automatic na papalit na sequence ng hindi na natin ginagamitan na switch. Ito ay control ng timer na 24 hours. Depende sa atin kung anong oras natin pagpapalitin yung sequence niya, yung lighting sequence ng ating halimbawa ng ating planta, para hindi lahat ay gumagana. Ang timer na gagamitin natin ay Legrand, ayan, ang kanyang brand. So ngayon guys, buksan natin para makita nyo kung anong klase itong ating timer. So ito guys yung ating 24 hours na timer. Ayan, depende sa atin kung anong oras natin siya iseset o ilang oras natin siya i-energize bawat sequence. So halimbawa guys, yung ating lightings sa ating mga planta, siyempre marami yan kasi planta yan, pabrika. So halimbawa sa isang linya, kung ang ilaw natin sa isang linya ay mga 10 piraso na fluorescent light, so pwede natin i-alternate lang yung kanyang pag-energize. Pwedeng pailawin natin yung kalahati, yung 5, o sa isang linya naman ay ganoon din. Ngayon guys, kailangan din natin ng magnetic contactor. Kailangan natin ng dalawa para sa pag-energize ng ating mga lightings sa ating planta, kasi ito kaya nitong tumanggap ng mabibigat na current. At kailangan din natin ng dalawang 2-pole na circuit breaker. At narito rin yung ating selector switch. Ayan, makikita nyo rito, meron siyang hand. Ibig sabihin ng hand, ito yung ating manual, tapos automatic. So kung gusto nating pailawin nang hindi siya dumadaan sa ating timer, pwede natin siyang i-manual. At pwede rin natin siyang i-automatic, para kusa na siyang mag-energize sa tulong ng ating 24 hours na timer. At meron din tayo guys dito na dalawang pilot light, isang red at saka isang yellow, para makita natin kung alin yung gumagana dito sa dalawa, yung pag-alternate nya. At mamaya gagamit din tayo ng mga receptacle natin para malaman natin na talaga nag-energize yung dalawang magnetic contactor. So yan guys, umpisahan na natin yung ating pag-wiring para sa ating automatic alternate sequence ng ating control. So yun nga mga idol, at naiporma na natin yung ating mga gagamitin para sa ating pag-wiring, para sa ating tutorial. So narito yung ating dalawang 2-pole na circuit breaker para sa ating power supply. Dito yung ating selector switch, yung ating auto at saka yung hand. Ibig sabihin ng hand, ito yung ating manual. Yung ating dalawang magnetic contactor, yung ating 24 hours na timer, at narito rin yung ating mga pilot lights. Ayan. So ayan guys, itong dalawang pilot light, dito natin siya ilalagay. Ayan, dito. At yung isa naman dito. Pagpalagay natin na itong isang magnetic contactor, ito yung para sa isang sequence ng ating ilaw. At ito naman, ito yung isang sequence pa ng ating ilaw.
So makikita natin kung magpapalit siya. Sabi ko nga kanina mga idol, itong video tutorial nito ay para sa sequence ng ilaw na mag-automatic siya na magpalit. So kung siset natin siya ng every 5 hours, halimbawa, settings natin yung ating timer ng 5 hours dito sa isang linya, ito lang muna yung i-energize niya. So pag natapos na niya yung 5 hours, mamamatay ito, mag-i-energize naman yung ating isang magnetic contactor. Ito na yung pangalawang sequence ng ating ilaw. Ibig sabihin, kung sa ating planta ay hindi natin pailawin lahat. Ibig sabihin, mahahati lang yung i-energize niya. Hindi lahat ng ilaw sa ating planta ay ating i-energize. So yan guys, umpisahan na natin ang ating pag-wiring. At narito yung ating diagram. Makikita nyo sa ating screen yan para masundan nyo yung ating pag-wiring. So yun nga mga idol, makikita nyo may mga existing wire na tayo dito sa ating dalawang circuit breaker. Nakabang na yung ating power supply. I-on na lang natin yan para mag-energize dito sa ating load side. So dito naman inihanda na natin yung ating neutral. Yan, makikita nyo yan. So madali namang sundan tong ating neutral kahit dito sa ating diagram. Yan, makikita nyo. Tignan nyo lang yung ating diagram para masundan nyo yung ating gagawin. So ito nga guys, itong neutral natin, papunta lang naman yan sa A2. Yan, dito sa pangalawang ating magnetic contactor. Yan yung ating neutral dito sa A2. Tapos dito sa ating timer. Yan, nakabang na para hindi na tayo magwa-wiring mamaya, para hindi na humaba yung ating video pag sinama pa natin yung pag-wiring ng neutral. So yan guys, umpisahan natin yung mga pag-wiring para sa control. So yan guys, simulan natin ang ating pag-wiring. So yan nga guys, umpisahan natin yung ating pag-wiring para sa ating control. Based sa ating diagram, makikita nyo sa ating screen, mag-umpisa muna tayo dito sa ating automatic, dito sa ating selector switch. So makikita nyo rito, number 3, papunta siya sa number 2 ng ating timer. So yan, kuha tayo ng wire. So yan guys, lagyan natin ng wire dito sa number 3 ng ating automatic. Sundan nyo lang guys yung ating diagram sa ating screen para hindi kayo maligaw. From number 3 ng ating selector switch, papunta siya sa number 2 ng ating timer. Ito yung number 2. Nakikita nyo dyan sa ating timer, meron siyang number, yan, number 2. So yun guys, tapos yan, ito na yung ating number 2. So legal lang natin to. Tapos lagay natin. Higpitan lang natin mabuti guys para hindi siya mabunot. Yan. So yan guys, ulitin ko lang. Number 3 ng ating automatic dito sa ating selector switch, papunta naman siya sa number 2 ng ating timer. Tapos yung timer natin, may nakalagay siyang jumper na wire, makikita nyo dyan. Yan, nandyan sa ating diagram dito sa number 3, papunta sa number 3. So yan, meron tayong wire dito papunta dito sa ating number 3. So yan guys, ang susunod natin ay yung number 4 ng ating automatic. Yan, makikita nyo sa ating diagram,
nasa ibaba lang siya ng ating number 3 ng ating automatic. Maglalagay tayo ng isang wire dito sa number 4 ng ating automatic sa selector switch. Papunta naman siya sa number 3 ng ating manual. Ibig sabihin dito guys, maglalagay tayo ng wire dito sa number 4 kasi yung number 4 sa baba ng ating automatic. Papunta naman siya ng number 3 dito sa manual. So yan guys, lagyan natin. Ito yung ating number 3 number 4. So yan mga idol, lagyan natin ng wire para mas mahaba yata ito. Kuha tayo ng nasa basic na wire na abot doon. So ito guys, abot na siguro to. Number 4, ulitin lang natin guys, number 4 ng ating automatic selector. Yan, pupunta naman siya dito sa number 3. Yung number 3 ng ating manual. Sana guys ay makasunod kayo. Yan, ito natin. Ayusin lang natin para medyo maganda siyang tignan guys. So yan, ulitin ko lang guys, number 4 ng ating automatic, papunta siya sa number 3 ng ating manual dito sa selector switch. Dito tayo sa manual naman. From line 1, makikita nyo sa ating diagram, papunta siya sa number 3 ng ating manual. From line 1, papunta naman siya sa ating number 3 ng ating manual selector. So kuha tayo dito sa line 1. Kaya nga pala guys, ulitin ko lang bago tayo mag-umpisa ng ating pag-wiring, ugaliin natin na lagi nakapatay yung ating circuit breaker para sa ating safety. Ito niya yan, nakapatayan pareho. So para maiwasan natin yung aksidente dahil kuryente itong ating ginagawa. So from line 1 papunta rito sa number 3 ng ating manual selector. So yan, so yun guys, ayusin lang natin para maganda siyang tignan. So ngayon guys, ang sunod natin yung number 4 ng ating manual, papunta naman dito sa ating number 4 ng ating timer. So yan guys, lagyan natin ang wire. Number 4 ng ating timer. Yan, papunta sa number 4 ng ating manual sa ating selector switch. So ito lang, ibaba lang siya ng number 3 ng ating manual. Ipitan lang natin. Yan. So yun guys, number 4 ng ating manual. Yan, makikita nyo, papunta siya sa number 4 ng ating timer. So ngayon guys, ang gagawin natin, susunod natin ay maglalagay pa tayo ng isang wire dito sa number 4, papunta naman sa ating A1. Number 4 ng ating timer, papunta naman sa A1, sa unang magnetic contactor natin. Nakikita nyo dyan, MC1 ang nakalagay. So luwagan muna natin to. Ayan,
Tapos maglalagay pa tayo ng isang wire dito. Kita natin. Papunta rito sa ating A1 ng ating MC1. So guys, ito yung ating A1 sa ating MC1. So kailangan natin silipin para tumama siya. Yan. Ayusin lang natin ng konti para hindi masyadong magulo yung ating pag-wiring. So yan guys, natapos na natin. Ulitin ko lang. Kung mapapansin nyo guys, kaya inuulit natin yung ating sinasabi para mas sundan ninyo yung ating pag-wiring. Basta tingnan nyo lang yung ating diagram dito sa ating screen at para madali nating masundan. So yan guys, sabi ko kanina, number 4 ng ating timer, papunta siya dito sa ating A1 ng ating MC1. So ngayon guys, ang sunod natin, number 5 ng ating timer, yan, papunta naman dito sa ating A1 ng MC2. So yun guys, ulitin ko, number 5 ng ating timer, papunta naman sa A1 ng ating MC2. Yan, ito yung ating wire, number 5 ng timer. So papunta siya sa ating A1 ng ating MC2. Balatan muna natin, wala pa pala siyang balat yan. So guys, kailangan silipin natin para tumama doon sa terminal. So yan, tumama naman siya. So yan guys, makikita nyo from number 5 ng ating timer pumunta sa A1. Ang susunod natin gagawin guys, lagyan na natin ng wiring itong ating pilot light natin para dito sa MC1. Unahin natin itong MC1. So yan guys, lagyan na natin ng wire itong number 13 papunta rito sa line 1 ng ating circuit breaker. Ayan. Kung mapapansin nyo guys sa ating diagram, hindi naka-indicate dyan yung ating pilot light. So tuturo ko na sa inyo ngayon kung paano yung paglagay ng ating pilot light or indicator light. So ngayon guys, ito yung ating number 13 at yung number 14. Pag wala pang power itong ating coil o hindi pa nag-energize, siya ay normally open. So pagka na-energize na yung ating coil, itong ating normally open magiging normally closed na. So kaya pag nag-energize yan, magkuklose na yung ating contact dito, yung 13-14, papunta rito sa ating pilot light. At maglalagay tayo ng isang wire pa rito sa isang terminal ng ating pilot light, papunta naman dito sa A2. Ayan. Kaya pag na-energize na yung ating itong ating coil, ibig sabihin yan, gumagana na yung ating isang sequence ng ilaw sa ating planta. So yan guys, sana nakakuha nyo yung ibig sabihin. So lagyan na natin ng wire itong ating pilot light. So ulitin ko lang guys, from number 13 ng ating normally closed ng ating magnetic contactor dito sa MC1 papunta sa ating line 1 dito sa ating circuit breaker. Number 13, lalabas siya ng number 14 papunta rito sa ating pilot light. So lagyan na natin guys. So yun guys, kukuha pa tayo ng isang wire para sa ating neutral.
ito guys. Oops. Yan, lagay tayo dito. Yan. Papunta dito sa ating A2. So ayan guys, sunod natin itong MC2. Ito naman ang lalagyan natin ng indicator light. So dito natin siya ilagay. Tulad kanina. Yan, number 13 ang ating auxiliary dito sa ating magnetic contactor, normally open pag wala pa siyang power o hindi pa na-energize yung ating coil. Papunta naman siya rito sa ating line 1. Yan. Number 13 ng normally open, lalabas siya ng number 14. Yan. Ito yung ating number 14. Yan. Tapos lalagay natin sa isang terminal ng ating pilot light. Check muna natin, baka 24 volts na naman to. Okay, 220. Kasi yung kulay red kanina 24 volts, kaya check natin guys yung ating pilot light bago natin terminate. So yan guys, lagyan na natin itong isang pilot light. Kuha pa tayo ng isang wire para dito sa neutral, dito sa kuha sa A2. So ito yung A2, ito yung para sa A2 o neutral. Yan. So bukasan natin guys, sobrang haba. Ayusin lang natin itong isa. Para malaman natin guys kung gumagana yung ating contactor. Yan, ito yung ating indicator lights. So yung magsasabi sa atin na gumagana na yung ating isang sequence. Yan. So nag-energize na yung ating coil. So ayan guys, ulitin ko lang, from number 13 papunta siya sa line 1 ng ating circuit breaker. Ito yung ginawa natin kanina sa MC1. So number 13 papunta ng line 1. Ayan. Yung 13 natin, lalabas siya ng 14 papunta sa ating pilot light. At yung ating isang terminal sa pilot light, kukuha siya ng neutral dito sa A2 natin. So ngayon guys, ang gagawin naman natin para mag-supply itong ating load side ng ating magnetic contactor para sa ating mga ilaw, kailangan maglagay tayo ng wire dito sa ating line 1 at saka line 3. So itong ating magnetic contactor ay naka 3 phase, pero ang ating design dito sa diagram ay line 2 neutral. So pwede natin gamitin itong line 1 o line 2 kung medyo nalapitan tayo. So dito na lang tayo sa line 3 para medyo malayo yung distansya ng ating wire. Yan. So yan guys, maglalagay tayo ng
wire dito sa line 1 papunta rito sa ating line 1, o line 1 papunta rito sa line 1 ng ating magnetic contactor. So ayan guys, from line 1 papunta dito sa line 1 ng ating MC1. So ayan guys, makikita nyo naman dyan sa ating magnetic contactor, meron dyang L1 at saka L2. Baka magtaka kayo guys, yung ating nakalagay sa diagram ay L2. So nakita rin naman sa ating diagram dyan na neutral, naka line to neutral tayo. So line to lang yung ating ilagay na ano dyan sa ating diagram. So yun guys, kuha tayo isang wire. So ilagay naman natin dito sa line 2. Papunta naman sa line 2 ng ating magnetic contactor, o line 3 dito sa line 3. Kasi ang ginamit nga pala natin guys ay L1 at saka L3 dito sa ating magnetic contactor. So yung MC2 natin, ganun din gagawin natin. Kuha tayo ng wire. So ayan, from line 1 ng ating circuit breaker. So ayan guys, papunta rito sa line 1 ng ating MC2. Silipin lang natin guys kasi baka hindi tumama sa terminal na. So natin yung neutral o line 2. Patama natin. From neutral o line 2 dyan sa ating diagram. Yan, punta rito sa line 3 ng ating magnetic contactor. Silipin ulit natin para tumama sa terminal niya. So ngayon guys, tapos na natin ating pag-wiring dito sa ating magnetic contactor at sa ating timer. So kukuha naman muna tayo ngayon ng ating receptacle. Ayan, dalawang receptacle para makita natin na nag-e-energize talaga siya. So ngayon, ang ginawa lang natin itong huli, naglagay tayo ng wire galing sa line 1, yan, papunta din sa line 1 ng ating MC1, tapos sa neutral papunta sa L3 ng ating MC1, ganoon din sa ating MC2. From line 1 ang ating circuit breaker papunta sa ating MC2 na line 1, tapos yung ating neutral papunta rito sa L3 ng ating MC2. So pag binuksan na natin yung ating power, pag na-on na natin to, magkakaroon na ng power itong load side at iilaw na itong ating indicator lights kasi nga nalagyan na natin siya ng cable para sa power supply. So ang gagawin na lang natin, kukuha tayo ng dalawang receptacle, lalagyan natin dito yung isa sa 2T1 sa load side at yung isa sa 6T3, ganoon din sa ating MC2. So kuha tayo ng dalawang receptacle at dalawang valve. So yan nga guys, natin dalawang receptacle. Ito palagay na natin na itong isang receptacle natin, ang equivalent ito ay 10 fluorescent light, ganoon din sa kabila. So ngayon, gamitin natin itong ating isang wire galing sa receptacle dito sa 2T1 sa load side ng ating
MC1. Sunod natin yung isang wire ng ating isang receptacle punta rito sa 63. Yan. So yun guys, sunod natin itong kabilang ilaw natin sa MC2. Ito na yung ating pangalawang sequence. So yan, yung isa ilagay natin dito sa 2T1 ng ating MC2. Sunod sa 63. Yan. Ito yung ating neutral o line 2. So ngayon guys, lalagyan na natin siya ng bulb. So ngayon guys, ito na natin dalawang bulb. Lagyan natin dito sa ating tanggalin natin itong nakalagay na solar. Ito yung sa dati nating video, baka hindi magkamali ang ating mga viewers, nakasabihin solar na naman yung ating ginagawa. So ngayon, ulit natin itong isa. Yan. So yan guys, natapos na natin. Pwede natin siyang testingin. So ito guys, ito yung isang sequence ng ilaw natin sa planta. Ang sabi ko nga, pagpalagay natin ng equivalent nito ay 10 pieces na fluorescent o 10 pieces na ganitong ilaw na threaded bulb. So sa planta, hindi naman tayo gumagamit ng ganitong kaliliit na ilaw. Ginagamit kalimitan dyan ay mga fluorescent, yan, mga American type na fluorescent tube. Yung ating planta ay kailangan ng maliwanag na ilaw. So pagpalagyan natin na 10 piraso ito, yung isang sequence, at ito yung isang sequence nya. So ngayon guys, testingin natin. So yan guys, pwede natin siyang testingin. So guys, paliwanag ko lang itong ating timer. Sinut ko na siya ng tag 5 hours. So ngayon, hindi naman natin siya pwedeng hintayin na mag 5 oras, kasi abutin tayo ng madaling araw dito. So iikutin lang natin siya gamit itong ating screwdriver. So ngayon guys, pakita ko sa inyo kung paano yung kanyang function, yung alternate, automatic na mag-alternate siya ng na pag-energize. So sabi ko nga, pagpalagay natin na ito ay yung isang linya ng ating ilaw sa ating mga planta. Sabihin natin na ito ay 20 piraso o ito ay 10 piraso. So i-alternate niya yan. Ang magkukuman sa kanya sa pag-energize itong ating timer. So ito, sinet natin ng tag 5 oras. So ikutin lang natin siya ng manual gamit itong ating screwdriver. So ngayon, i-on na natin yung ating circuit breaker. Ito yung para sa isang sequence. Ito yung sa pangalawang sequence natin. So yan, makikita nyo guys, wala pang nag-energy sa kanya, kasi itong ating selector switch ay naka off pa o nasa gitna pa. So pagka pinihit natin siya sa kaliwa, ito ay automatic. Ibig sabihin, ang magpapagana sa kanya o magkukumand sa kanya ay itong 24 hours na timer natin. So ngayon, ilagay natin siya sa automatic. So yan, makikita nyo guys, kasi nakaset siya rito ng 5 oras. Ang iilaw muna sa kanya ay yung isang sequence. Ayan. So ngayon, ikutin natin itong timer. Ayan, pagpalagay natin na tumatakbo yung oras natin,
Yan, 5 oras. Pag na-reach nyo yung oras niya, 5 oras na siya, mamamatay ito, papalit naman yung isang sequence natin ng ilaw. So tingnan nyo guys, yan. So magpapahinga itong isang sequence natin ng ilaw, gagana naman yung ating isang sequence. So ngayon, tuloy yung timer natin, tuloy-tuloy yan hanggang sa makalimang oras. Yan. So ngayon nagpalit ulit siya, kasi hindi naman natin pwedeng hintayin na magkusa itong ating timer. Kung hintayin natin yung 5 oras, abutin tayo dito ng madaling araw o hanggang umaga. So ito pinakita ko lang sa inyo, kasi iikot naman talaga yan kahit hindi natin siya hinawakan. Kaya lang minalwal natin kasi nga matagal pag hindi natin ginamitan ng screwdriver. So ngayon guys, tatakbo ulit yung oras natin. Yan, nakasit siya ng 5 hours. Yan, mamatay siya ng 5 hours. Tapos yung isang sequence naman natin ang gagana. So yan guys, ang system ng ating ginawa control ngayon. So ngayon guys, kung halimbawa gusto nyong i-manual, pwede rin naman yan. Yan, kita nyo, umilaw siya. So halimbawa umiikot siya, yan, 5 oras, kita nyo hindi siya mamamatay kasi nga naka-manual tayo. So ngayon ibalik natin sa automatic. Yan. So umilaw naman yung isang ilaw natin. So ngayon naka-automatic siya. Ngayon ikutin ulit natin hanggang ma-reach nyo yung 5 hours, palit yung kabila. So makikita nyo yung indicator natin gumagana rin. Yan, makikita nyo. So yan guys, focus natin. Yan. So ngayon tingnan nyo itong ating indicator light. Ito yung gumagana. So tama yung wiring natin. Itong indicator natin na to para dito. So ngayon halimbawa, ito ko yung oras natin. Yan, hanggang 5 hours. Tingnan yung ating indicator. Yan, umilaw yung ating isang sequence, pati yung ating indicator para sa linya na to, para dito sa contactor na to. So yan guys, sana nakuha nyo yung ating pag-wiring ngayong video na to. At sana ay nakapagbigay pa ako sa inyo ng panibagong kalman about sa mga control sa ating mga lightings. So yan guys, at natapos na natin ang ating video tutorial sa araw na to. At sana ay nakapagbigay ako sa inyo ng panibagong kaalaman about sa ating lightings control. Ito ay pwede nyo i-apply sa ating mga bagong project, sa ating mga planta. At kung umabot kayo sa video na to, maraming salamat sa inyong panonood. At kung hilig mo yung mga ganitong video at bago ka pa lang sa aking YouTube channel, please subscribe to my YouTube channel. At huwag niyong kalimutang i-hit ang notification bell upang updated kayo sa mga video na katulad nito. So yan guys, thank you for watching. This is Richard Mix TV. See you to my next vlog. Peace out.